Hello, magandang araw sa lahat. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung process flow kung paano ba tayo nag-create ng ticket hanggang dun sa process kung paano ba nagtatapos yung isang ticket o paano ba maiko-close yung isang ticket na na-assign sa atin. Okay, simulan natin. So lahat to magsisimula sa customer service officer natin o sa CSO natin. Sila yung makaka-receive na tawag at sila din yung mag-i-initiate para makapag-create ng ticket. After nila mailagay yung details ng specific ticket na ni-request sa kanila, sila yung mag-a-assign ito papunta sa ating AS o sa ating SP. So, yun. So, after nito, makapag-create ng ticket, i-assign nila ito sa AS. So, si AS naman yung mag-i-initiate o mamimili na kung para kaninang technician niya ba i-assign yung isang ticket na yun. So, once na i-assign niya ni AS o ni SP yung isang ticket, automatically makikita ito ni technician. So, si technician naman, yung may kakayahan para mag-fill up ng service report. Reminder po, ang service report ay real-time finifill upan. So, meron tayo ditong actual na time in, time out na dapat ma-fill upan ni technician bago siya pumunta at bago siya umuwi sa store. Okay. After nun, once na na-fill upan to ni technician, babalik yung ticket papunta kay AS. At sila yung mag-check at magmamark ng ticket kung kompleto na ba ito o hindi pa. At kung sakali namang kompleto na yung ticket, i-mark lang nila ito as complete and then matatapos yung isang ticket. Pero kung hindi pa natapos yung ticket, i-click lang ni AS o ni SP yung incomplete and then babalik ito sa process para sila ulit yung mag-assign ng technician na pupunta sa store. Ayun lang po. Salamat.